kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratlis. Boto po natin, no? Straight, PDP laban po tayo. Baka ah, para po mailigtas natin sa kapahamakan ang ating Vice President sa alam niyo po napipintong impeachment, no? Mukhang tinuloy na po nila. Pinalipas lang ang galit ng tao, yung 2 milyon. Pinalipas lang po yung init ng 2 milyon, no? Tapos itutuloy din. Boto po natin, PDP laban, straightan po tayo, no? Kinakailangan po natin ng numero para po hindi ma-impeach ang ating VP Sara. Huwag po natin kakalimutan, Marcoleta, Kibuloy, Hinlo, Batogo, Hinlo, Bundok, Lambino, at tsaka tong si Philip Salvador. Yan. Pag-uusapan po natin ngayon, ito po ay marami tayong pag-uusapan. Una na po rito yung tila binabago na po ni Stella Kimbo yung kanyang statement. Actually, kung susuriin nyo, hindi naman niya binabago totally. Nililito niya lang po. Lilituhin naman tayo. Parang yung ginagawa nito ni Queso Escudero, no? Si Waiter Escudero, na panlilito po ang ginagawa. Okay. So, medyo napagsabihan siguro ng mga abogado itong si Kimbo na madadali tayo dyan. Bakit mo inamin? Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po, yung mga impeachment complaint ni VP Sara ay ipapasa na po ng Secretary General dito po kay Speaker. At syempre, ito pong tungkol po sa AKAP, na pinag-usapan po kanina, yung AKAP, mga AKAP beneficiary. Wala naman po palang pangalan yan. At saka napag-uusapan na rin lang yung pangalan. Yung pinamigay po ninyong AKAP, no? Kayo po ba ay meron na nilabas na mga pangalan ng recipient ng AKAP nyo last year at saka ng iba pang ayuda? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Yung interview po nito ni Karen Davila kay Senator Bato, pinag-uusapan po nila yung kaso ni De Lima, no? Unahin na natin to. Alam nyo po, wag nyo pong baguhin yung kasaysayan. Yung nangyari na mahirap po yan na baguhin. Di po ba? Wag nyo pong baguhin, no? Na ipapabor ninyo parang inapi, no? Tandaan po ninyo eto pong si Laila De Lima, hindi po simpleng tao yan. Siya po ay magaling na abogado. In fact, siya po ay naging DOJ. DOJ secretary po yan. Kaya po, kung siya po ay nakulong, wag nyo pong baliktarin ngayon na pinakulong dahil kalaban ng pamahalaan. Hindi po. Kung lahat ng kalaban ni Duterte pinakulong, di dapat nakakulong si Trillanes, nakakulong si Leni, nakakulong sino pa ba? Yung mga lumalaban, sila Drilon, si Kiko Pangilinan, si Risa Ontiveros. Hindi po totoo yung mga sinasabi nyo. Yan, pinangatawanan po ni Bato. Kaya nakulong si Laila De Lima, may warrant of arrest, at yung warrant of arrest, dahil matatag po, marami po siyang testigo laban sa kanya. No? Wag po nating parang aping-api. Si Laila De Lima po, nasaksi, alam po natin yung kaso dyan .
Alam po natin na yung kinaso diyan kay Leila de Lima kung ano, sino yung mga testigo laban sa kanya. Naka-live pa nga po yung congressional hearing na pinagtatawanan siya ng mga congressman dahil sa yung kay Jonel. Oh, Jonel. Tapos parang Badong, matatag pala eh. Marami palang testigo. Bakit nakalaya na si De Lima? Nagbaliktaran yung mga testigo. Yun nga, dun nga po ako nagtataka eh. Kung bumaliktad ang testigo at wala lang, pwede pala yung ganun. Di po ba? Kasi kung totoo po na walang kasalanan si De Lima at ang dahilan ng kanyang pagkakakulong ng 7 taon, pinagmamalaki, na pag-usapan lang natin dahil si Karen Davila ini-insist na mukhang pinaamin niya si Bato de la Rosa na may mali o nagkamali sila. Hindi po nagkamali. May warrant of arrest. Merong ikinaso sa kanya. Ito po mga pinagtataka ko, no? Kung yung merong false accusation sa kanya, yung mga testigo, at siya po ay nakulong ng 7 taon, kung pinangangakam pa rin nila na wala talaga siyang kasalanan, bakit hindi niya idemanda yung mga nag-akusa sa kanya na naging dahilan ng kanyang, yung mga bumaliktad, perjury po yun. Kung bumaliktad na sila ngayon, kaya nakalaya si De Lima, meron silang ginawa kaya nakulong si De Lima. Di ba? Bakit po hindi dinidemanda ni De Lima? Yun yung problema eh. Sila nameke sila ng sinumpaang salaysay kaya nakulong si De Lima. Kung susundan natin yung sinasabi ngayon nito nila De Lima, nameke itong mga tumestigo sa kanya ng sinumpaang salaysay. Bakit hindi mo ipakulong kung nameke? Perjury. Para makita ng tao na wala, na hindi nyo yan pinabaliktad o kung ano pa man. O may kasunduan kayo. Sila ang dahilan kung bakit ka nakulong tapos wala lang. Parang ang hirap naman paniwalaan yun. Isisisi nyo lang kay Duterte. Thank you very much muna kay Imelda Sanggalang na nagbigay sa atin ng 20 Canadian dollars na pangkape. Okay. Pag-usapan pa po natin, no? Yun lang po. Para malinaw lang po sa lahat na hindi po magaling pong abogado si De Lima. Hindi po totoo na parang pinalalabas nyo na inosente yan na walang nagawang kasalanan na may tumestigo laban sa kanya. Prove na talagang yung mga tumestigo sa iyo ay peke yung ginawa nila noon, idemanda mo sila. Siyempre, hindi niya ididemanda yan. Okay. Pag nag-recant po, pag bumaliktad po yung testigo, pwede mo silang idemanda dahil 7 taong kang pinahirapan dahil sa mga testigo na to. Isip niyong posibilidad, pwede na. Kaya tahimik. Si Duterte tumestigo laban sa kanya. O isa pa, yung susi dyan, yung mismong kalaban niya nun, yung DOJ secretary nun, si Aguirre. O bakit si Aguirre na lang? Bakit hindi niya idemanda si Aguirre? Kung totoo na si Aguirre kasi yung naghanap ng mga testigo laban kay De Lima. O kung ayaw niya yung mga tumestigo laban sa kanya dahil nagbaliktaran naman, bakit si Aguirre ayaw niya na idemanda? Okay, punta po tayo dito sa ibang balita. Ito po yung AKAP, no? Senator Marcos grills government execs on absence of AKAP list. Okay, nagtataka si Amy Marcos. Kami po, nagtataka po kami, no? Mamimigay kayo ng ayuda, may pera na. Tapos wala pa palang recipient.
Hindi po namin alam paano kayo nakapag-come up ng ganyang kalaking pera na ibibigay nyo sa AKAP kung wala naman pala kayong recipient pa. Parang pwede po ba yan sa ibang departamento? Halimbawa, sabihin po ng DPWH, pengin na lang pera, tsaka kami maghanap ng itatayo. Di po ba para ka makahingi sa proseso ng budget, di po ba para ka pera na lang kung yung budget mo ay para sa burial. Kasi hindi mo pa alam kung sino yung mamamatay. Di ba? Kasi kung wala kay ideya, meron lang daw guidelines. Hindi ba tama yung binibintang sa inyo na ito nga ay gagamitin sa patronage politics? O, yan yung binibintang ng mga, sino ba nagbintang yan? Alam ko hindi ako kasi hindi ko maiisip yung patronage politics eh. Bakit walang recipient tapos bibigyan nyo ng pondo? O kung emergency man yan, bakit walang lumalabas, wala kayong nilalabas ng mga recipient, pangalan na recipient? Saan namin makikita yung mga binigyan ninyo ng ayuda kung totoong tao ba yan? At nang matanong din, kung sila ba ay tama yung sinasabi ninyo na tanggap nila, kasi kung totoong tao yan, matanong din natin. Nakalagay po rito, 10,000 ang tinanggap nyo. Totoo po ba 10,000 natanggap nyo? Kasi wala, ang pangit po kasi sa lahat nitong namimigay tayo ng ayuda nang wala naman direksyon. Naalala ko yung ayuda ni Tatay Digong, panahon ng pandemya, may mga pangalan po yun. Kaya nga hindi ka pwedeng basta pumila dyan dahil kung wala kang pangalan Nakita po naman natin bakit po. Tapos ganun din po, di ba? Yung umatin din sa pamimigay nila ng ayuda, may mga pangalan din. O bakit po ngayon walang mga pangalan to? Mga bibigyan nyo ng ayuda, bakit walang mga pangalan? Kung kailan mag-eleksyon, walang mga pangalan? O yung nabigyan nyo na, eto bibigyan pa lang Okay na walang pangalan, baka sabihin nyo. Kasi kung sino lang yung maapektuhan, okay yan. Yung mga nabigyan nyo na po, asan po yung mga pangalan? Yung sa mga yan, sa Makati Business Club. Sabi na ayon sa Makati Business Club, yung budget natin, patronage politics, di ba? Si Apa Ongpin. Talagang pag walang pangalan talaga, patronage politics yan. Kasi ang binibigay kasi nila per region, senator. Walang 10K, 3K lang. Nakat ko yun pala, no? Meron din pong info na pagbabawal na po yung pamimigay. Speaking ng nabasa ko lang na pinag-aaralan na po na magbigay po ng 10 days before election, ipagbabawal na po yung pamimigay nitong mga ayuda. Tama naman, kahit nga 1 buwan sana, Comelec Alam nyo kung bakit? Pag yan natuloy na, dapat po talaga yan kasi ang iniiwasan po natin yung vote buying. Ngayon, mamigay kayo na mamigay, January, February, March. Dapat April, May. Wala na kayong payagan na mamigay ng ayuda. Pero kung hindi talaga po pwede yung kasama yung April, tama po yun. Mayo, wala na dapat namimigay ng ayuda. Mawawalan po ng silbi ang pamimigay nila ng ayuda kasi ang mga tao, mga Pilipino, halimbawa, napamigay nyo ng March, ubos na yan pagdating ng eleksyon. Di ba?
Marirealize ng mga tao, putya, wala naman tayong nahita rito. Kaya nga po ang bilihan ng boto, bilihan po ng boto, madaling araw. Yan yung mga nababalitaan ko, no? Madaling araw, kaya nga ang tawag dyan, gapangan. Eh. Madaling araw kayo gagapangin. Para press na press, uy, nagbigay si Mayor. 10,000. Oh. Alam nyo, ito sa totoo po, nakakasigurado ba yung mga mayor sa local pag namigay sila? Namigay sila tapos nakakasigurado ba sila na yung pinagbigyan nila ay iboboto sila? Malamang meron silang ano niyan, yung na-check nila, no? Madali lang naman yan kasi yung mga barangay, alam nila, halimbawa, isang buhos-buhos kasi yan eh. Pag mga namigay, buong barangay. So pag yung barangay na to natalo ka, puta, kinuha lang yung pera. Kinuha yung pera pero hindi ka binoto. Pwede rin naman, no? May practicalidad din yun eh. Kung yung kalaban mo bumibili ng boto, pagpalagay na natin na hindi sigurado na pag bumili ka ng boto, iboboto ka ng pinagbili mo kasi wala na maresibo yan eh. Pero ano po yung practicalidad ng pagbili ng boto? Ganito po yan. Palagay nyo na kalahati. Alimbawa to sa barangay. Para madaling kwentahin, 200 ang botante ng isang barangay. Binili mo yan. Lahat yan, ginapang mo, 200. Namigay ka ng kung magkano man. Kalahati dyan, bumoto sa'yo. Di ba? At least, may kalahati ka nahita dun sa pinamigay mo. Kaysa hindi ka mamigay, at yung kalaban mo lang ang namigay, kalahati man lang katiyak ng kalaban mo na kasi minus yan. Pag bumoto sa'yo, hindi na buboto sa kalaban mo yan. +1 ka, minus siya. Kaya pwersado po bumili. Pag yung bumibili yung kalaban ng boto, pwersado ka rin bumili ng boto eh. Yun yung sinasabi ni Tatay Digong na pumareha sana kayo. Di ba? Nakikiusap si Tatay Digong, pumareha sana kayo na wag bumili ng boto kasi hindi makakabili ng boto. Unlike sa inyo, ang dami-dami nyo. Meron, yun, correct. Meron pa rin kalahati kaysa pinaubaya mo lang sa kalaban mo kasi naghihintay yung mga tao. Alam niyo po yung kultura ng mga tao na nabibilan ng boto. Sa mga mahihirap na lugar lang naman yan. Hindi naman po sila tatargetin nila yung mayayaman. Bibilin mo yung boto ng mayayaman. Hindi po. Sa mga mahihirap na lugar lang yung botohan ay yung bilihan ng boto. Nag-expect na rin po yung mga tao. Nasanay na sila eh. So kung sanay na yung mga tao dyan na bumibili kayo ng boto, pag hindi ka bumili ng boto dyan, pinamigay mo na kagad yung boto mo sa kalaban. Ganun po yan eh. Kaya mahirap pong pigilan yan eh. Nilegalize nila. Akala nila pag namigay ka ng ayuda. Ang tao po, pag naubos na yung ayuda mo, putya, dyan makakapag-isip yan. Kaya tama rin yan. Dapat before election, 10 araw o 1 buwan dapat, wala nang mamimigay ng ayuda. Ang nangyayari din yan, nababalitaan natin yan. Wala nang boboto, wala nang lalabas, may bantay. Alam mong ano na kalaban mo. Alam mo na ano na kalaban mo yan, na baluarte ng kalaban mo. Pwede rin yun, masigurado yun. Bilin mo sila para hindi na bumoto. Luwas na kayo ng Maynila lahat. Puta, luwasan ng Maynila. Kasi maghahakot din yung ano eh. Hakotin din sila eh. Iba-ibang teknik eh. Yari tayo. Wala tayong pera.
Pero kaya nga po, boto tayo. Hindi po dun sa machine-machine ng ano eh. Yung machine kasi madali lang pong bantayan yan eh. Pucha, pag hindi mo binantay ang machine, kasalanan na po ng politiko yan, di ba? Kaya ang tulong talaga natin, bumoto talaga tayo. Iboto natin, buhos-buhos. Straight tayo, straight. Okay. Punta tayo rito sa iba pang balita. Tapos na tayo rito sa ano, no? Ayan. So, yun nga po, no? Paano kayo, DSWD, pati po yung DOLE, tinitignan po, sino-sino yung, kasi malamang yung AKAP, dapat ang bigyan yan, yung mga kinakapos, di ba? Mga minimum wage earner. Eh, wala po silang dala-dala. Sino yung mga minimum age earner? Baka maibigay naman yung AKAP na yan. Dapat mahigpit din. No? Siguraduhin nyo rin na yung AKAP kasi, ang pagkakaiba ng AKAP, kaya po tinutulak nila yung AKAP. Yun po kasing 4-piece sa mga pinakamahihirap yan. Eh pag nagtatrabaho ka, hindi ka na po kasama dyan, di ba? O paano nila babayaran yung mga nagtatrabaho? Doon po sa AKAP. Pwede dyan kasi kahit may trabaho ka, kapos ka lang sa kita. Yan po yung kahulugan kasi nung AKAP na yan, na medyo may kalabuan pa rin. Okay, puntahan na po natin to para hindi ako nalilito yung kung ano yung una dito sa aking kung ano yung una dito sa aking kodigo. Ito po, BP Sara Duterte impeachment ay ibibigay na po kay Speaker. Alam po ninyo, may panahon bago tong, ako sa tingin ko hindi po yung rally. Sabi nila, tagumpay yung rally nila, kaya ibibigay na kay Speaker yung impeachment. Yung timing po, milyon po yung nag-rally ng anti-impeachment. Di po ba? Nung humupa na po yung init nung mga nagpunta ron ng milyon na ayaw nila ma-impeach si BP Sara, pinahupa lang nila. Tsaka na nila itutuloy. Sabi naman sa inyo itutuloy at itutuloy. Bakit po? Very obvious naman na ang tanging pag-asa lang ni Martin na maging presidente ng Pilipinas, wala na sinusukan na yung perma-perma. Yung pagbabago ng konstitusyon, maraming magastos. Tapos lahat ng tao, pati yung simbahang katoliko, ayaw Very obvious kasi, di ba? Hindi ka na lang magpe-presidente dahil kulelat ka, tapos magiging prime minister ka. Kulelat ka, ayaw ka maging presidente, pero pupuwersahin mo maging prime minister sa pagbabago ng konstitusyon. O kaya, malabo na po yun. Kinakailangan po nilang kinakailangan nilang ma-eliminate yung pinakamalakas na kalaban. Badong, ang tanong lang namin, halimbawa na-eliminate si BP Sara, halimbawa na-impeach, nariyan si Tulfo. Tulfo? Ang dali lang po para kay Martin si Tulfo. Alam niyo kung bakit? Di gagawin niya lang vice president. Di ba? Isa sa Tulfo, gagawin niyang vice president. Tapos. Sino pa lalaban sa kanya? Kaya nga po, hindi po magmamatter si Tulfo dahil gagawin po nilang vice president lang yan. Si Martin pa rin ang tatakbo. Kaya po importante to sa kanila na ma-impeach yan, at mai-impeach lang po yan pag mas marami yung nanalo. Hindi natin nakuha yung numero ng mga senador. Importante po itong boto ninyo. Huwag niyong problemahin yung mga dugaan. Karamihan po karamihan po ng bayad sa local po yan. Mga local lang po. Puta, pwede ka ba magbayad, senador, buong Pilipinas, babayaran mo, mahirap po yun. Ang pinakamababang boto para manalo kang senador, 10 milyon. Kulelat ka nun pan-12 ka nun. 10 milyon sa 1,000 lang, ilang bilyon mahina ako sa quotation.
10 million times, palagay nyo na ibibigay nyo 1,000, malabo na mo 1,000 lang yun. 100 million na yun. Ay, hindi. Ang yung 10 million, kung magbabayad ka ng 10 million sa 1,000 lang, 100 million, 10 piso. 1 billion, 100. 10 billion yun. Kaya malabo po yun yung bayaran sa pagdating po sa Senado. Popularity talaga yan. Kaya kung tayo po naniniwala na tayo nagpanalo sa Marcos, na tayo yung majority, ang kinakailangan lang nilang gawin, mang-intriga lang sa atin na wag iboto ang straight PDP kasi maraming magagaling, sayang naman. Yari tayo dyan. Iboto nyo po straight. Okay. Ngayon po, nagpahayag na po yung House Secretary General na yung 3 impeachment complaint dahil yung katwiran na meron daw ika-4 na impeachment complaint ay mukhang malabo na, ay ipapasa na po kay Speaker. So si Speaker po, pag naipasa sa kanya yan, pwede nilang pwede niyang ibigay sa committee na namamahala dito sa mga impeachment, or pwede nang kung meron pong nakakalap ng pirmang 103, pwede na pong direkta yan, no? Ipasa na sa Senado. Pero so far, wala po silang numero. Yung may nagtatanong kung may numero na ba, may 103 na ba na boto, 103 pirma para sa impeachment, wala pa po. Wala pa pong 1/3 na pirma. Kaya lang nga po, ito po yung sa tingin ko talaga nagpakita na po ng milyon-milyon po ang nagsabi na ayaw namin ng impeachment. Talagang po to. Pag nag-impeachment, alam po nung mga nag-rally, kasama po kami, na gusto natin ng kapayapaan sa bayan. Yung impeachment, magdudulot po yan ng pagkakawatak-watak lalo, isusulong pa rin. Alam niyo yun? Alam niyo yung kasabihan na yung isang sutil na pinuno na very willing siyang durugin yung bansa na kahit abo na lang ang kanyang pamumunuan. Kahit maabo pa, no? Basta manatili lang sa pwesto. Wala pong pakundangan, wala pong sense ng para sa future. Wala pong sense ng nakakabuti para sa marami. No? Go with the flow na lang. Hindi po eh. Alam nyo, ito, lahat ng mga pagkakawatak-watak natin ngayon, at pinalakas po nila yung mga dilawan, wala na yung mga dilawan eh. Durug-durug na yan eh. Katunayan po na durug na yung mga dilawan. Si Kiko tsaka si Bam na lang yung tatakbo, di ba? Na senador sa mga dilawan. Yung mga leader na known leader nila, si Lenny, mayor na lang tatakbuhan. Talagang sumuko na sila. Pinalalakas ni Marcos eh. Pinalalakas ng administrasyon para mayroon silang mayroon silang mga attack dog laban sa mga Duterte. Mas marami silang kakampi. Yung ambisyon lang naman ni Martin sa totoo lang po, yung ambisyon lang naman ni Martin. Sinabi na ni BP Sara yan. Because of your ambition, do not be a tambaluslos. Talagang si BP Sara pag nagsalita may katotohanan eh. Lahat po to. Nagsimula paninira sa 125 million na hanggang ngayon hindi nila mapatunayan na merong ninakaw. Hanggang nauwi na lang sa piatos. Talagang siraan lang po si BP Sara. Hanapan ng kaso. Bago pa magsimula yung mga investigasyon na yan. Wala kayong kaso sa akin. Hinahanapan nyo lang ako.
Nagkaroon nga ng ikakaso dahil sa kaimbestigan nilang Mary Grace Piatos. Tanong, billion yung, eto 125 lang yung pinag-uusapan natin. Wala pang 125. Billion yung mga pinamigay nyong AKAP, AX, asan po yung mga recipient? Asan po yung mga pangalan ng mga pinagbigyan ninyo? Bakit hindi nyo ilantad? Yan po. Parang kung ako nakita ko kung gaano karami yung tumutol sa may Quirino Grandstand, kung gaano karami tumutol sa impeachment. Binabaliwala lang nila. Wala kaming pakialam. Mag-million man kayo, eto kailangan namin, impeach pa rin yan. See? Ganun talaga eh. Kapit patilim sa kinakailangan talaga nila. Sa dami po, tansya natin, sa dami po ng kanilang ginawa. Takot po sila sa buwelta eh. Sa dami po ng nakawan na naganap ngayon. Ngayon lang po lumantad uli yung grupo ng PMAAI. Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated. Ngayon lang po naglabas uli ng mga ganyang sentimiento. Buong panahon po ni Tatay Digong, wala pong grupo ng militar na lumabas para manawagan ng... Kaya sinasabi nyo, masyadong corrupt si Tatay Digong. Hindi namin nabalitaan for the last 6 years. Marami nagbibintang kay Tatay Digong, mamamatay tao. Yan, pwede pa AJK. Pero pag bintang ng korupsyon, ngayon na lang yan. May nabalitaan ba kayo ng grupo ng mga military noon? Grupo ng mga pulis? Na bumabanat kay Tatay Digong nung wala. Okay, meron nangangantsaw pa rin, no? Ako, yung nagsabi, no, naglabas po yung PMAAI, may nagsabi po, bakit ngayon lang kayo naglabas niyan? Bakit? Alam niyo po, napagkasunduan po nila kasi galing po sila sa sangkatutak na sangkatutak na anong tawag doon? Kudita. Sila nagbabarilan. Sundalo versus kapwa sundalo. Dahil lang po sa mga politiko, di ba? Matatagal na king tao, kailan lang yan? 1989, buhay na tayo lahat yan. Sakit na tayo dyan. Kaya po napagkasunduan ng mga grupo ng mga sundalo na to, yung mga legit na grupo. Iba pa po yung mga class, matagal na po yung mga class di ba? Naglalabas ng mga manifesto. Sa panahon ni Tatay Digong, walang manifesto na ganyan. Yung mga militar, wala pong manifesto na ganyan. Ngayon, napuwersa sila. Garapal Sabi ni General Gonzales, ngayon lang sila nakakita ng ganito kagarapal na pagnanakaw o korupsyon. Saan ka nakakita raw? Sila na may control sa budget, sila pa yung contractor, sila pa subcontractor. Tindi, no? Contractor, subcontractor, sila pa rin yung supplier. Tapos palpak pa rin yung proyekto. Wala pong pinaligtas Kayo may control sa budget, kayo rin ng contractor, kayo din ng subcontractor, pati supplier. Ang linaw po nun. Napilitan silang lumabas, sabi ng pahayag ng PMMA President General Gonzales, napilitan silang lumabas, no? Dahil kinakailangan nilang protektahan ng tao. They have to protect the people. Yan yung pahayag nila yan.
Kaya by all, lahat gagawin nila para mapanatili sa kapangyarihan. Dahil pag once na nawalan sila ng kapangyarihan, babalik po sa kanila yan. Katakot-takot na kaso na naman yan. Alam nyo, nagkamali tayo talaga eh. Wala pong ano, no? Ang tansya natin dahil sa nangyari sa mga Marcoses noong 1986. Pagka nangyari sa yung ganun, no? Lumaki kayo sa maalwan ng buhay tapos bigla kayong pinalayas ng mga tao. Ang una no, kung matino po sa matino pong mga tao, ang unang iisipin niyan, wag maulitan. Wag na maulit sa amin yung ganung pangyayari. Pucha, hindi po ganun na nangyari. Pag nung nakatikim na uli ng kapangyarihan, balik talaga. Wala na yung history ng 1986. Wala kaming pakialam dyan. Iba po yung revenge nila. Yung lilinisin nila yung pangalan. No? Ako, pinaglalaban ko pa yan eh. May mga nangangantyaw sa mga Marcos. Kaya pala kayo tumakbo para linisin lang yung pangalan. Yun na nga yun eh. Matino kang maglilingkod para mo malinis ang pangalan. Sa kanila po, walang linis-linis ng pangalan. May power na uli kami. Puta, yung mga hindi namin nagawa, gagawin na uli namin. Tindi, no? Matindi. Revenge. Iba yung revenge talaga pala yung nasa ito. Kumbaga, kung may revenge travel, ito, revenge. Okay, punta na tayo rito kay Kimbo. Mamaya, makakapag-react naman kayo. Si Kimbo, malinaw po yung sinasabi niya, no? Tinanong siya, meron po ba mga blanco? Meron. Pero, sino naglagay ng mga blanco papunta ng JA? Yung kanilang technical working group o technical working staff, kung ano man yung tawag ni Kimbo, di ba? Technical working staff o technical working group, sila yung naglagay ng mga blanco. Malinaw po sa atin yan lahat eh. Kaya nga lahat ng binalita, umamin si Kimbo. Ngayon po, na-realize siguro nila na napasama pa. Meron dito nagsabi kay Kimbo. Kaya may pahayag po siya ngayon. Hindi ngayon, kahapon. Ito po, inilagay na budget sa blanco ng BICAM report, di gawa ng staff. Ang linaw na ng paliwanag mo, Kimbo, pero na-realize nyo na yung malinaw mong paliwanag sa naganap ay illegal pala. Illegal pala. Kaya, labuin mo na lang uli ang paliwanag. Actually, hindi naman niya binabawi na yung staff yung yung staff yung naglagay ng established na yan na merong blanco. Ang tinatanong na lang, sino yung naglagay? Di ba? Tignan nyo to. I-clear niya raw. Pero lalong lumabo. Iniligay na budget sa blanco ng BICAM report, di gawa ng staff. O di parang, hindi gawa ng staff? Sino may gawa? Ililinaw niya. Tignan nyo I just want to make a distinction. Kung ang ginawa ng technical staff ay naglagay ng figures on their own at hindi pinag-usapan, ayun po ay mali. Okay, tanyo? Yun po ay unconstitutional. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, hindi yun nangyari. Ano hindi nangyari? Hindi nangyari naglagay sila ng figure o hindi nangyari na on their own. Alam niyo yun, malinaw na pinalalabo nila eh. Ganito po pag ang paliwanag nyo po, imbis na luminaw, lalong lumalabo, may tinatago po talaga. Ang Technical Secretariat had absolutely no discretion. Yun ang importante po doon. Kaya sinasabi po natin na ministerial lamang po, wala silang discretion.
Ang importante doon ay walang discretion po ang ating secretariat sa kanilang pag-report. Inuulit mo lang, di ba? Actually, ang nangyari po doon, nireport po ang mga figures na napagkasunduan na po ng ating BICAM members. So, ang sinasabi niya na ngayon ay eto napagkasunduan tong mga figures na to. Yan lang, sila lang yung naglagay sa blanco. Pero hindi niya na inaamin na may naglagay sa blanco. Kung nalalabuan po kayo sa paliwanag ko, yan po yung sinasabi ni Kimbo. Gusto na po nilang labuin na ngayon, yung maliwanag na sa atin ang lahat. Pero kung susuriin mo yung sinabi ni Kimbo, pinaiikot lang tayo, actually, umamin na siya na yung staff talaga naglagay. Ang sinasabi niya lang ngayon, hindi nila ilalagay yan kung hindi namin yan napagkasunduan sa BICAM. Hindi yan yung mga pinaliwanag ng mga nauna kasi, Kimbo. Alam mo ba, ang pinapaliwanag nila, wala silang nakitang blanco, kaya sila pumirma. Ikaw kasi, hindi ko alam kung bakit mo sinabi yan. Alam mo, ay, hindi, bura-bura. Alam ko kung bakit mo sinabi yun na mga staff na lang yung naglagay sa mga blanco. Alam mo kung bakit? Yun yung totoong nangyari. Sila nagbigay ng, at meron yun ang sinasabi mo, na pag-usapan na yan sa BICAM eh, na merong blanco, hindi naman po yun yung kino-question eh. Diba? Yung may blanco ba o wala nung pumirma sila. Bakit sila pumirma ng may blanco? Wala na po yan, nagdikta na yan. Sabi lang nila yan na merong kunwaring ganun. Wala na po. Meron na po yan, meron pong ipinaubaya lang nila yan. Diba, Kimbo, hindi ka pa rin lusot. Kasi nasa Supreme Court na yan eh. Yung mga paliwanag mo na to, ang maloloko nyo lang, yung mga BBM vloggers, ako nga, yung matatalinong BBM vloggers, hindi nyo naman naloloko eh. Naghihintay lang sila, ganyan ko nga ipapaliwanag yan. Sa totoo lang, hindi naman katotohanan yung gusto nila malaman eh. Kaya sila nakikinig sa inyo para paano nila ipapaliwanag yung very obvious na may blankong nakita. Vance Vlog, thank you very much sa 800 yen. Good evening din. So, ganun na rin yung style niya. Style ni Escudero, style ni Grace po. Ngayon, ganyan na rin. Ang pagkakaiba niya, hindi niya na mababawi yung inamin niya na may blanco. Direkta yun eh. May blanco. Pinunuan ng staff. Pinunuan ng working committee o staff. Kaya, bawiin sa pagpapalabo ng malinaw mo ng paliwanag. Ganun pa rin yun, no? Pumirma pa rin sila ng may blanco. Babalik pa rin tayo doon na pumirma pa rin sila ng may blanco. Ibig sabihin, hindi pa rin nyo tinupad yung inyong tungkulin na busisiin yun. Simple pa rin po, ang katapat pa rin po niyan, asan yung, ayan kasi yung pansagot nila para hindi na natin hanapin, asan yung walang blanco. Diba? Asan